Sige maigsoon, atong gisgutan din sa ato ang programa, kining atong gi-review na sab nato ni aron nga ma-instill sa atong mind nga lahi dining pamilya sa Ginoo, ang iyang gingharian o ang iyang iglesia. Puros ni iya sa Dios apan managlahi kini sila. Apan sa di pa din yan ato di ang cell number, pero na mo yung mga pangutana din sa itong programa. Ang atong cell number sa Smart is 0918-54-84852 o usab sa Globe number nga 0995-2130-764. Sige, gahapon mo igsoon or the other day ba to atong naisugutan nga ang pamilya di sa Dios galangkob ka na sa tanan nga mga linuwas. Kisabay pinakaunang tao nga nasave, naluwas. Ang uban ingon nga si Abel, hindi siguro si Abel, kay si Adan, nakasala man to. Sila ni Iba, atong unang ginikanan, so, siyempre, kaya nakasala sila, niya bayad sa labi, kamatayon. Pero, kaya gitawag sila sa Ginoo, sa Biblia, gitawag sila anak sa Dios. So, nasave, luwas, si Adan, o ang iya sa although, mention ang ngalan ni Iba, pero, may soon, mauna na sila, ingon nga magtiayon. Saved by the grace of God. So, gikan sa kang Adan, unang taong nakasanati sa kaluwasan o sa katapusang tao nga maluwas sa pagbalik sa itong Ginoo maigsoon, sakop ka na sa ihang family. Regardless maigsoon unsa siyang pundok ka, pero dili pud kulto nga pundok. Mga evangelical churches dili a kulto, usa din ng kulto, pastor. Kanang kulto nga pundok maigsoon, tudlo na una nga dili Dios ang Ginoong Kristo. Manang inyo ning bantayan di kaya ninyo ning mga pundok kani. Number 1, dili mo tuo sa pagka Dios ni Kristo Jesus. Isulti ba yan as tong Ginoo diya sa Book of John, ngayon pas tong Ginoo nga mga matay kamo, gawas kung kamo mo tuo nga ako mao siya, mga matay kamo sa inyong mga sala. Try na ko maigsoon kung ma-recall na ko ning maong verse. Pero doon yung palihog diya sa Book of John man siguro na 8 unya versikulo 24 marag mao ni gisulti ni Christ gani mga Hudiyo yang kahinabi nini mga Parisiyo, mga Sadduceo. Ingon pa ni Christ nga to nila, I said therefore unto you, that ye shall die in your sins. For if ye believe not that I am He, ye shall die in your sins. Si Christ na mulungan na. Magayon ako kaninyo, na mga matay kamo diha sa inyong kasalanan. Kung kamo dili, mutuo nga ako mao siya, nga matay gayud kamo sa inyong mga sala. Yani kung di sila mutuong sa pagka-Diyos ni Kristo Jesus, wala na. X na maigsoon. Ikaduha, sa kultong pundok, bisag mutuo pa nga Diyos sa Kristo Jesus, apan ng kaluwasan maigsoon, pinasikan sa ilahang church membership or magpamimbro ka silang pundok arong kamaluwas, bisag atuon na nga Diyos sa Kristo Jesus, still kulto gihapon na. Walang bantayanan. Sama sa kidili tanan nga bit-bit og Biblia higala gatuon sa Biblia insakto. Kalabang kaunay kong ginaingon nga saying, panultihon ba nga dili daw tanan nga nagsidlak bulawan. Not all that glitters are gold. Bitaw, tinuod na. Dili tanang kasidlak bulawan, kay bulawan mo gud masidlakan sa adlaw na mo kam gud na kalabang mo sidlak mo gud na siya may gusas init sa adlaw.
Okay, no? So balik ta. So ang mga nangaluwas o ang membro sa Iglesia sa Ginoo katong mga na born again sa daang tugon o dinhi sa bagong tugon. Unsa man siya nga pundo ka nga evangelical. So pastor kanang mao nga pagtuha na day nangaluwasan nga bisag wa makatuos tulip. Of course. Basta kay giborn again si Ginoo. Napadaygan sa Dios ang pulong o wala kung yan ang gikuha. Basta kay na born again, membro na sa family of God, pamilya sa Dios. John 1:12, but as many as receive Him, tanang midawat kaniya, tanang mituo siya ngalan. Si Christ naghatag kagahom nga mahimong mga anak sa Dios. So naagyoy mga katawhan kaanak ka ng Ginoo. Okay, so I hope my son, klaro na atong balik-balik itong programa. Ang salvation, gisugutan po na ni Attorney Dres itong tulumanon, nga dili pinagi sa atong paningkamot ang regeneration or pagka-born again, but through the working of the Holy Spirit, no? Trabaho sa Espiritu Santo. Now, dirita, my son, ikaduha, no? Dirita si ikaduha. Una, matong pamilya sa Dios, galangkob na sa tanan nga mga nasave, na bautismuhan siya sa tubig o wa siya mabautismuhi, nasakop siya sa Iglesia sa Ginoo o wala, buhi pa siya or namatay na, basta kay na born again, sakop sa pamilya sa Dios. Naadiri ta mag-isom sa gingharian sa Ginoo. So, ikaduhang gitudlo sa Biblia, so una na ay pamilya ang Diyos. Ikaduha doon ay gingharian ng Diyos. Nabay mga bersikulo na, pastor? Oh yes, daghang bersikulo higala. No? Unsa may kaysa may mga nasakop sa Iglesia sa giaradar sa gingharian sa Diyos, pastor? Sige, niya mga igsoon, no? Ang galangkob sa gingharian sa Dios mao katong mga tao nga gipanganak sa Espiritu Santo nga buhi pa nining panahon na, nining kalibutan na. So kung buhi siya, no? Maigsoon, kung buhi siya physically na born again, unya buhi pa physically na membro sa church, na bautismuhan siya o wala ba? Membro siya sa gingharian sa Dios. So duha na iyang membership, family of God, nga wala na expiration, no? Di na gyud na, di mitagway expiration, di gyud na kana bang matapos ang pamilya sa Ginoo. Salamat nag-text na to si Brother Arthur. Kamusta naman ka, Tor? Arthur Dennis Panakan, di oro na pastor. Itong ni aging adlaw pa din yung text ni Motor. Magkukabantay, text day ka, no? Kamusta naman ka? Natay mong kita-kita ta, ugmang adlaw, Tor, ha? Brother Arthur Dennis Panakan. Katubo din, kalimot man ko pagpahibalo, Pastor Ray Jaris, no? Ang Radyo Bibo ay nagsugod na, no? Matag adlawng Sabado o Domingo alas 6:30 sa gabi, hangtod na alas 7:30, kauban ni Pastor Ray Jaris o mga kaisunan nato, no? Sa DXRB Radyo Bibo 104.7 sa atong dial set. FM station ni din sa Lupon. Okay, sige, balik ta. Balik ta rin maisaon. So, ang gingharian sa Dios, gilangkuban kini sa mga taong gipanganak, pinagi sa Espiritu Santo, nga buhi pa ning kalibutan na. Sa kunang gingon, nabaptize siya or wala siyang bautismuhi, na membro siya sa Iglesia sa Ginoo, wala pa. Ang igsoon, basta kay na born again, membro siya nining maong gingharian sa Dios, ning kalibutan na. Asa mabasa? Yan nila. Ato tanawon maigsoon. Ablihin mo Biblia, Book of John, chapter 3. Si Ginoong Kristo maoy namulong ani
Ingon pa niya sa Juan 3, versikulo 3. Kang Nicodemus, Christ said, "Verily, verily, I say unto you, unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God." Gawas ko ng tao daw, iganak pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Ato nang gitanaw sa Greek word ng si, kanang pagkakita magsoon. That is ido. Ido sa Greek, which means to understand, to perceive. Muna siya. Now, palenta, versikulo 5, Juan 3, versikulo 5, John 3:5. Jesus answered, nga to sa kang Nicodemus, "Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God." Dili siya makasalod sa gingharian sa Dios. So, unsay requirement, unsabay gikinahanglan aron sa katao, masulod siya sa gingharian sa Dios. Walay lain. Ang requirement may so, sama sa atong basa rin sa 1:3, ma-born again siya. So, sa diha nga, i-born again siya sa Espiritu Santo, ipanganak ba? Pagkatao sa Espiritu Santo. Ang unag yung may tabo sa katao higala, membro siya sa family of God. O kana siya nga membership, that is a forever and ever membership. Di na ginamawa. Mauna nga kita gatuota sa gitawag eternal security of the people of God. Pinatog eternal security, maigsoon, o sa may panghitabo sa unahan, basta kay na born again siya, di ginamawa yung pagkanak. Ikaduhang membership niya, mamembro siya sa gingharian si Diyos, dinisyuta, sa buhi pa siya physically. Kaya the moment na sa katao, sa dakla bang siya i-born again, makakita siya, makasabot, then makasulod sa gingharian sa Ginoo. Makasulod siya. So, masakop siya sa maong gingharian sa Dios. Sa buhi pa siya. Mateo 3, versikulo 3, ngato 5 na. Ang napala in versikulo. Book of Matthew chapter 16. Ano verse 19. Mateo kapitulo 16. Kasi may namulong betong tanahong kadali, 16 sa Mateo, unya, versikulo 19. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. Hatag ko ang mga susi sa gingharian sa langit. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Sa daw higala, yung pa ni Christ, ito siyang iglesia, ingon siya, igatag ko kanimo ang mga susi sa gingharian sa langit. So, mga igsoon, no, usa kada kong privilege sa usa ka tawo nga masave siya, okay, ang iyang membership muna dito sa pamilya sa Ginoo, uga sa buhi pa siya, gingharian sa Dios. Pero doon na expiration kining membership sa kining gingharian sa Ginoo. Papasalipan niya na, basahan sa na kuning another verse, Matthew 16 man to no, itong gibasa, versikulo 19. Napay gingon rin sa Matthew 11:11. Matthew 11 and then verse 11. What did the Lord Jesus Christ say in this verse? Yun niya, verily I say unto you, among them that are born of women, there hath not risen a greater than John the Baptist. Notwithstanding, he that is less in the kingdom of heaven is greater than he. Ipal sa itong Ginoong Kristo, sa tanan daw gianak og babae, wala pa'y mulabaw kay kang Juan nga Bautista, manang si Maria di siya kalabaw kang John the Baptist, si Pedro, bang mga apostol, even sa si Apostle Paul. No? Walay makalabaw sa tanang gianak og babae, dinhi.
Notwithstanding, he that is less in the kingdom of heaven is greater than he. Apan ang gipakaiwit sa gingharian sa Dios, labaw pa kay kang Juan. Kana nag-refer kang Christ. May isa ito ni Paren Ugma, wa naman tayo oras. Salamat sa panahon, gihatag ka na to sa Ginoo. Pahinot ako, kanimo siya lang na minawron, kini atong programa, nahimong panalangin, gani kung ikaw sa imong pagpaminaw, wala pa nimo masinati, kini maong salvation. Ramdamining ang kaluwasan diha lang kang Christ. Come to repentance, trust Him, trust Christ. Pakiluwi ka kaniya for your salvation. Hadurugma, binumbasyon atong iparin paghisgot sa course, no? Ning atong study, niyata sa daghang mga hisgotan ato din sa atong tulumanon, una atong meditation for the day, and then atong sermon outline, unya ang atong study, mahitungod nining Iglesia sa tungkol sa Kristo. Apan atong pagtagad karon magsoon kinibang pagsaulog sa kalibutan matag Semana Santa. Dahil sa Semana Santa kay ang pagtuos kadaghanan gyud, dili tanan pero majority nga nagtuo nga ang Ginoo namatay sa adlaw nga Biyernes. Kanimo higala kana sa ano ba namatay ang Ginoo? Dili mo po na yung pagtuo. Ato na pagtagad. Apan sa di pa din ato day meditation, no, for today. Sa Proverbio Kapitulo 13, yun ya, 17. Nga matod pa ni Solomon din Proverbs 13 verse 17. A wicked messenger falleth into mischief. Ang daotan daw higalang minsahiro mahulog nga tos daghan kaayong mga kadautan, no? Siyempre daotan man siya mismo. Ang paitan ni Megson ang nagsugo nining maong klase nga mensahero, messenger, kay maangin good mag-consumption magir ka mga tao nga daotan imo nang sugoon, pero nara ba po yung magpabutan-butan, no? Katuloy akong giingon sa una ba nga it does not mean to say di ay good ba nga kung religious siya, may ka nga tarong na good ni kay na-remember lagi na ako ni si Judas Iscariot. Judas Iscariot, ba? Kasi may magdahong nga siya dahil magbudhi sa atong Ginoo. Nagtinarong magito si Judas at the beginning kay gihimog ko siya nga kanabang treasurer sa church. Pero di ay daotan siya. Manamuha ta magtunga si Judas Iscariot kanabang iyas Ginoo to, luwas siya kay gitawag siya og yawa sa John 6:70. So kining maong maigsoon magbantay niya pili gyud mga tawo ina padala dia sa bulaton sa Ginoo ang puanan gyud ni ito na nga dia sa buhat 13 Acts 13 nagpray gyud to ang church ba sa Antioch, mahitungod sa ilang mahimong mga missionaries nga usa na si Apostle Paul. Kay sir kayo higalag magbaton og usa ka daotan nga messenger, no? Arang-arang naman lang na akong mga butang material na pero spiritual kanabang makapadala tag mga workers nga di tarong ay kalisura mga ison. So this is a warning to us, no? There's a church o kamusang mga kasimbanan na ito nga kaubanan. Kinisikan phrase mga ison, but a faithful ambassador is ating tagapagtaga sa sulong nga higayon. Sige, mga ison, natong ipadentong naisgotan na ito dari sa di pa tamo ito sa ito ang paghisgota kang kung kanus abag yun na matayang Ginoo. Dari sa tasa naigip sulti din ni si Spurgeon, no? O sa mga bantugan ni minsahiro sa miaging kapanahonan. Ingon pa din the word of God is a quote in Spurgeon, ingon pa niya din the word of God is like a lion. Pulang daw sa Ginoo, sama daw sa kaliyon. You don't have to defend a lion. All you have to do is let the lion loose, and the lion will defend itself, quote.
Sa daling giingon ni Spurgeon, ingon niya, kina daw pulong sa Ginoo. Sama daw sa ka leon. Balabay ta kining lion may igsoon. No, man siyang king of the jungle. Siyang hari. Isu kay lion gud. No? Mga pa lang mga taong matarong. The righteous is like a lion. Verse na pastor na Proverbio 28, the wicked flee when no man pursueth, but the righteous are bold as a lion. Okay, dili si Christ kita man siya og Lion of Judah. Now, kining Panginoon Spurgeon ba no, the word of God is like a lion. Ano man daw? Kaya di daw kinahanglan nimo ang lion maigsoon imuhang dipinsahan. Madipinsa ka sa lion? Dili oy. Ang imo daw tanang buhaton, all you have to do in Spurgeon is to let the lion loose and the lion will defend itself. Buhi lang ng lion. Ang lion, siya na yung dipinsa siyang kaugalingon. Nagsan ingon na ang Bible. Di makailang dipinsahan na ito ng Bible. Dili. Pulong ko rin si Ginoo. Dipinsahan ni mo na. Dili. Bisag ang mga tao, di mo to sa unsay gisulti sa Biblia. Ang Biblia maigsoon dili angay panalipdan. Nga naman, kutungod kay ang Biblia mismo mo'y manalipod siyang kaugalingon. Palitan karon mga taong di mo to kang Christ as Dios. Di mo to nga God si Christ. Oy. Biblia gasulti na dana na. Salmo 14:1, ang mga buang diha sa iyang kasing-kasing dili mo to nga dunay Dios. Sa mga di mo to Ginoo. Unya ang di mo to kang Kristo nga Dios. Sabi nga sa Biblia. Moabot ang panahon nga ang mga tao maga-deny sa Ginoo. Moabot ang panahon. Sa mabasa, 2 Peter chapter 2 verse 1. But there were false prophets also among the people. Doon na mga mini ng mga propeta taliwala sa katawhan. Even as there shall be false teachers among you. Manungha diha ninyo, bisan pa mga mini ng mga magtutudlo, who privately shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that both them. Mag-deny si Ginoo. Mulimod si Ginoo. Hindi po na kay bulong. Kay usa gani sa mga ang atong tadawon may sung libodi sa Ginoo, Judas Iscariote man gani. Muna nga ang Biblia dili na angay atong dipinsan. Ang atong maingula sa maiso no sa Spurgeon ato lang ning iwali ang trust. O gang kamatuoran di magyud mabagan ni gala. Ipan ni Apostol Paul ba di 2 Timothy chapter 2. Siya daw kuan kanang ginapos daw kriminal ba. Pero ang pulong sa Diyos dili ginapos. Muna nga damortang mo tudlo sa pulong sa Ginoo. Mga ison, damortang magpugas nini, maghatag mga basahon, mga tracks. Gahiskot na itong pulong sila labi na sa kaluwasan. Pulong sa Ginoo, mo depinsya siya kaugalingon. O nini ato nang gipasalamatan. Ang ato bitang kining mubarog ta sa unsay sulti sa Bible. Mga ison sobra pa na sa kung sa kanabang saying or motto sa Metrobank nga para daw kang para kang nakasandal sa pader. Sobra pa diya ang tao nga nagbarog sa pulong sa Ginoo. Busa higalig sa ako yung awhag nimo. Tuohi gud ang Bible unya kanabang kinabuhi kini. No? Ginoo nay bahala ana talan. Okay, sige mga igsoon. Sa atong sermon outline, gisugot mata mahitungod sa pastor, kinisang siguro, kining Semana Santa, pagtuos kadaganan may tungod lagi ni ining kining pagkamatay itong Ginoo, adlaw daw nga Biyernes, unsa na katinuod. Sige, sermon outline nato, sunod nga higayon nato isgutan niya, dili sa ta. Sa Matthew Kapitulo 12. Sige, mo ni ato ang text nga pamalandungan. Sulat o gipamulong ni Ginoong Kristo. 12 sa
Matthew unya 40. Matod pa ni Christ din. For as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Sama daw nga si Jonas, si Jonah, dito sa tulok adlaw o tulok gabi dito tiyan sa dakong isda, mamanusab daw, no? Bitaw kay kato si Jonah may basahon na sa Book of Jonah, chapter 1, mamatong pabadlong lagi. Pabadlong si Jonah, ay gisugo, nagkuhan, yung sibak. Imbes kay matog Ninibe, bisakay no barko padong sa Tarsis. Di gipadala sa Ginoo ang kusog na hangin, bagyo, humana na. So, lapagan pa itong mga tripulante, kauban ni Jonas barko. Malagi na lisod po makiyug-kuyug, no? Sa mga taong kanabitang tarong, katos yun na, tarong man to, atulong panahon na, no? What I mean ba? Kuyug-kuyug kita sa mga taong palahubog, apil kita sa kuan. Bang term sa di malas. Pero why di malas sa Bible, ha? Ako rin gisingit ka dali, may pag-remind ka na to. Yung kita, ako kita, kanabang responsible kita sa ato actuations. So, yung pa ni Christ, sama daw nga si Jonah, tulok ka adlaw o tulok ka ba sa tiyan sa dakong isda. Mamanusab daw ang anak sa tao. Tulok ka adlaw o tulok ka ba sa kinapasuran sa yuta. Atong nibaluan nga ang Ginoo namatay. Di ba? Sa record, sa gospel, dagang mga bersikulos Biblia, namatay ang Ginoo. Kunya iyan ang resulting nga, mabanhaw siya 3 days after. Asa man na mabasa, Pastor? Adagang bersikulo. O sa na, katong giingon ni Christ sa John chapter 2. Juan 2 bitaw, ingon niya, gubaan ng templo ha, o ako ning pabarugon, sulod sa tulok adlaw. Ang ipasabutan na ni Christ is, yabay ang kamatayon. Tutaraon kadali, ha? Book of John chapter 2, Juan kapitulo 2. Ingo din niya sa verse 18. Then answered the Jews and said unto him, What sign shewest thou unto us? So may mga ilanang imong ipakita na mo. Seeing that thou doest these things. Ingo mag-Christ Christ, ayaw mo aning akong balay sa kuman nga tiyanggihan, palengke. So ko ang Ginoo ba? Di ba? Mo ito, yung pa ni Christ, adang ipahutan na siya, so may mga ilanang imong ipakita nga gihibo ni mo ning mabutanga. John chapter 2 verse 18. Verse 19, tubag ni Christ, Destroy this temple and in 3 days I will raise it up. Gubaan ning buong templo, niya, pabarugon ko kinisulod sa in 3 days, ako ning pabarugon. Iyon pa sa mulyo. 40 and 6 years, ilaling gihap. 46 years was this temple in building. Magkapatidugay pa ito na human atong building, 46 magyug katuig, yun kunya imulan ni pabarugon sa tulok adlaw. But he spake, verse 21, but he spake of the temple of his body. Ipasabot na ni Christ, nga iyang pabarugon, maong templo, ingon niya, pasabot na niya, ang iyang lawas. Verse 22, when therefore he was risen from the dead, that is, his disciples remembered that he had said this unto them, and they believed the scripture and the word which Jesus had said. Kita na ito rin magso, ang ipasabot nga, yung tukuro ni in 3 days time, but pasabot katong iyang lawas nga din, mamatay siya, and in 3 days mabanaw siya. Karon kung bernis siya, namatay. Sumas pagtuos kadaghanan. Ako maning parsilin na sulti ba, gahapon pa to, no? Tanawa ragod. Kung namatay ang Ginoo o bernis, namatay siya. Unya, gilubong siya anang pagkahapon o gabi na, alas 6 before 6. Lubong siya. So, ang gabi o nas bernis,
granting ha, granting. Pero di na ito ni dawaton. Huwag mo ko magtuwa ni nga Friday crucifixion. So gilubong siya ng matay siya Bernes alas 3. Anong pagka alas 5 before 6 gilubong siya. So anong tibuok gabi Bernes, unang gabi. Unang gabi. Pagkaugma sa Badona. Whole Saturday, unang adlaw. See? Unang gabi, unang adlaw. Pagkagabi sa Sabado, musa na to? Ikaduhang gabi. Ikaduhang gabi. Pagkaugma, Domingo naman. Wala. Gani, kanabahan mo si early in the morning. Kana kung Bernes siya namatay. So, pilara, kagabi. Duhara kagabi, usaragi kadlaw. Di ba? Kada ko, ang pagka-short, may soon. Kanya, tama na. Tama na nga Friday crucifixion. Kwenta daw din yun ha. Kay si Christ Ben, alam ba siya gisulti bali sa Juan 12? Ito yung bitaw siya nga 12 ka. Ang usa daw kaadlaw doon ay 12 ka oras. Katong giingon ni Christ ba? Sa usa ka adlaw doon ay 12 ka oras. Din ako ma-recall ang mga verse. So kung 12 ka oras, ato pa, kung 3 days and 3 nights, 12 times 3 nights, pila? No, 3 nights times 12. That is 36 hours. Unya 3 days. Ang 3 days times 12 hours. Pila? Another 36 hours. 72 hours tanan. O dapat si Christ sa ilang siyuta, 72 hours. Yung saon man na aron. Duhara man kagabi o usa ka adlaw kung Bernes siya namatay. Wala katulong gabi So may gabi hunin mo diya sa kanan ang Domingo. First day of the week, Domingo mangyod. Di maginaton na madinay. Unang adlaw si mana, magyod ang Domingo. Wala naman siya Domingo sa gabi. Niya tulog ko kagabi. Bernes sa gabi, kung namatay siya Bernes hapon. Diba? So Bernes sa gabi. Sabado sa gabi. Dapat Domingo na pa, Domingo sa gabi. Kaya tulog ko kagabi. Simple naman na may isang pagpintada na. Pastor, malagay niya sa Book of Mark nga anang paglubong niya, nagandam sila kay pagkasunod adlaw naman nga ipapahulay. Pinabalay ka pagpahulay ang iyong nabaluan. Ang kuan ba ka bang tawag nga rest day. Sabbath day, I mean. Pinabalay ka Sabbath day yung nabaluan. Tagalig usara. Kanang weekly Sabbath rapos siguro inyong ang atong nahibaluan. Kung atong nahibaluan, usara ka Sabbath, weekly Sabbath ra, kanang adlawng Sabado ra, di, maugin na mahimo na itong konklusyon. Bernes na matay ang Ginoo. Pero dili man. Ano mo di, Pastor? Sa Bible, maison, dunay tulo ka klase nga Sabbath. Naigitawag niya weekly Sabbath, Sabado. Naigitawag niya yearly Sabbath. O dunay 7th year Sabbath. Halak, daghan ba din na? Daghan, yapin mo. Usara ka Sabbath maigsoon. Munang importante ang pagtuon. Importante ginawa matay oras maigsoon di ay. Nabay verse na pa. So, ay bersikulo na. Sabi niyo, na bersikulo nga kining mahitungod sa kang Christ. Uy, naagyod higala. Tanawan niyo na sa mga basa na. Chapter, tawan niyo na Marcos Kapitulo 14. Mark 14. Even then, after 2 days was the feast of the Passover. The chief priests and the scribes sought how they might take him by craft and put him to death. But they said, no, not on the feast day, lest there be an uproar of the people. So, ipadayon ako yung mga oras. Kung ikaw higala na minaw, ito nga programa,
unya wa ka pa kasiguro sa imong kaluwasan ay bisay come to repentance, then trust Christ as your Lord and personal Savior. Handulog samang takna, samang istasyon, inyong higalas kahanginan, Andres Atop Jr.